Basta mga ka-bakers, samahan niyo akong gumawa ng ating banana mapping spread recipe. Napakadali lang at napakasimple. Ayan mga ka-bakers, meron ako dyan tatlong saging na lakatan yung green kasi napakabango nito mga ka-bakers. Kaya ito yung ginamit ko. At overripe na to siya, medyo malambot na siya. Ayan o, napakadali na lang durugin. So ayan mga ka-bakers, ganyan dinurog ko lang siya. Yan, napakadali lang yan at napakalambot na kasi. Mas maganda kasi kung medyo overripe na yung gagamitin natin kasi mabilis na lang siyang durugin. Naglagay din ako ng 250 grams ng wash sugar. Depende sa asukal kung anong gusto nyo gamitin. Dahil mapis nga siya, pwede kayo gumamit ng puti na asukal. So ako yung wash kasi yun available dito sa atin mga kabakers. Kaya ito ang ginamit ko. Naglagay din ako ng 1/2 cup of oil, 1/2 cup of plus kaibab, 1/4 tablespoon baking soda, 1/4 tablespoon yeast, yung dry yeast, 1/4 tablespoon of iodized salt. At siyempre, hindi mawala yung margarine, isang kutsara. Dahil muffins nga ito, pwede kayo gumamit ng dairy cream or margarine. So, pwede rin nyo palitan yung ating oil ng tunaw na dairy cream. So, yan mga kabakers, dahil tipid nga lang tong ginagawa nating muffins, kaya yung mga gamit lang dito sa bakery kung anong mayroon. So yun ang ginagamit ko mga kabakers. So ayan, i-mix ko lang siya. Make sure na maganda yung pagkahalo ng ating mga ingredients, lalo-lalo na yung asukal, kailangan matunaw siya, pati yung ating yeast, kailangan din siyang tunaw talaga. Yan, naglagay din ako ng 2 half ng water, at saka maglagay din ako ng isang pirasong itlog mga kabakers. Nalimutan ko, dapat kanina ko pa yun nilagay. So ayan, patuloy lang tayo sa paghahalo. So yan, hinalo ko lang siya mga kabakers. Hinalo para maging maganda yung kanyang mixture. Pag tunaw na lahat yung mga linagay natin dyan ng mga sangkap gaya ng ating asin, baking soda, dry yeast, at saka yung ating margarine. So ito na yung ating harina mga kabakers. Bale yung harina na ginamit natin dyan is all-purpose flour. Bale 350 grams siya mga kabakers. Bale lampas siya sa 1/4. So pwede kayo gumamit ng third class mga kabakers ha. First class pwede rin yung bread flour, or pwede rin kayo gumamit ng cake flour. Pagkatapos nga natin na mix, kumuha ako ng sandok at tinignan ko yung ilalim ng ating mixture kung wala na yung mga buo-buo doon na harina. Para sa akin is wala na. Kaya hinanda ko na rin yung aking paglalagyan. So ito yung ating molder mga kabakers, nakita nyo na. Tapos yun na yung ating pangsukat, no? Ayan. So ayan, ito na yung ating molder, at ito na yung ating pangsukat na gagamitin mamaya. So ayan, ayan ang mga kabakers. Bali ang size ng pangsukat ko dyan is 1/4 cup yan mga kabakers. Bali hindi siya puno, 3/4. Bago ilalagay ko siya dyan sa loob ng molder, hindi ko lang siya muna siya kalahati, ganun, kasi mas mababa siya sa kalahati. Kasi lalagyan natin siya ng peanut, at saka bago natin siya papatungan uli mga kabakers. So panoorin nyo na lang, inunahan ko na siya. Yan mga kabakers, ganun ang style ng paggawa ng muffins. Yan, ganyan lang siya. Lagay muna ng konti bago siya lalagyan ng palaman sa gitna. Pwede kayo gumamit ng mga palaman ng blueberry, cheese, or kung ano yung gusto nyo mga kabakers. Sa atin, gagamit lang tayo dito ng peanut, tsaka gamit tayo ng cheese. So ayan mga kabakers, naglagay na nga ako ng mani dyan sa gitna. Yung bali bumili na ako ng happy nuts, tapos dinurog ko lang para medyo malasa na rin siya. So ayan mga kabakers, ilinagay ko lang siya dyan, no? Ganyan lang. Ilinagay ko siya pa isa-isa. Make sure na medyo marami-rami din para pag kinain, malasahan talaga yung mani. At saka wag masyadong durugin, mas maganda kung medyo malaki-laki yung pagka durog, kasi pag inuya mo, at least lasang-lasa yung mani. Pagkatapos mga kabakers, yan ay patungan din natin siya ng konti lang para
Siguro ang sukat na niya nasa 3/4 na ng ating lanyera, no? Yan, ganun lang. Ganun ko lang siya ginawa. Yan. Lahat yan lalagyan natin. Ganyan lang, medyo mabagal lang maglagay kasi siyempre pa isa-isa. Pero okay lang. Ika nga, pag may tiyaga, may linaga. So ayan mga kabikers, so natapos ko na maglagay yung isang lanyera. Ayan. So lipat naman tayo doon sa yung animan naman, yung animan na molder yung gagamitin natin. Nakapaglagay na rin ako. Bali yung gagamitin ko dito is cheese naman. Ilalagay ko siya dyan sa gitna. So same process pa rin. Pag naglagay ko na sa gitna, ay lalagyan ko rin siya ng mixture sa ibabaw para matakipan siya. Para nasa gitna lang yung kanyang ah, palaman na cheese, no? So ayan mga bakers, ganyan lang. Kung mapapansin nyo, dadalawang kulay ng cheese natin, may parang puti at saka yellow. Kasi yung isang cheese dyan, yung natutunaw siya, yung isa naman ay hindi. So ayan mga kabakers, inubos ko na nga lang kasi medyo maliit na lang siya. Yan. Sa mga nagtatanong kung magkano ang presyo, alam nyo siguro yung mga nakakain na ng mga mga muffins, may kamahalan talaga ang muffins mga kabakers, lalo na pag mga blueberry. Ito sa atin ay ordinary lang naman to. Itong cheese na to, ay ang halaga nito ay 15 pesos isa. Pero kailangan nyo siya, maganda yung kanyang pagka-packing, pwede nyo siya ibenta ng 18. Kasi mahal talaga ang muffins mga kabakers. Kung pupunta kayo sa mga titinda ng muffins, ay umaabot pa ng 35 pesos yung isang muffins, lalo na pag blueberry. So ayan mga kabakers, bali naubos na nga at ito na yung ating nagawa na muffins. Bali ang gagawin ko dyan kasi may natira pa naman so ilinagay ko na rin sa ibabaw para hindi masayang. So ayan mga kabakers, ubusin ko na lang siya paglagay dyan sa ibabaw yung tinirang mani natin kasi yan, wala na akong paggagamitan at saka alanganin kasi konti na lang. Kung ititira ko siya alanganin. So yan ang cheese natin. Bali lalagyan ko rin siya ng mani sa ibabaw. So ayan mga kabakers. Ayan. Inubos ko na paglagay para alanganin kasi yung ititira ko pa maliit na lang siya So ayan mga kabakers, ginuhitang yung gitna niya para lumabas yung hangin kasi nga may cheese siya. Pero optional lang yan sa mga kabakers, pwede naman wala. Ako ginawa ko yun para kasi yung cheese buo-buo yun, baka may hangin kasi, baka paggaluto niya is babagsak. Yan kasi pag ginanon mo, lalabas yung kanyang hangin, kaya tapos masisiksik na yung laman niya. Kaya pagka naluto siya, hindi na siya babagsak. Tapos ipupus pa natin yan para maging mixture na masiksik talaga siya, wala nang hangin sa loob. So ayan, parehas din ang gagawin natin dito sa mani, ay sa peanut. Pero optional lang yan mga kabakers, nasa inyo na lang kung maglalagay kayo ng ganyan. Pwede naman hindi, i-post nyo na lang para masiksik siya. Yung kasi cheese kasi kahit anong post noon kasi yung cheese hindi talaga madadala yon kasi buo-buo nga yung cheese. Kaya ginanong ko para lumabas yung kanyang hangin. So ayan mga kabakers, malapit na nga akong matapos dito sa paggawa. Ang gagawin ko naman ay palsahin ko muna siya ng 5 minutes. Yan, meron pa isa dyan na tira, kaya linagyan ko na rin. Papalsahin ko muna siya ng 5 minutes mga kabakers, hindi ko siya ida-direct sa salang. After 5 minutes, ito na nga siya mga kabakers, parang umalsa na siya konti. Ngayon ang gagawin ko, isasalang ko na siya mga kabakers. Tamang-tama, nagluluto tayo ngayon kasi ang oras ngayon is nasa 12:30 na tayo ng hapon. Kaya ito meron na, mainit na yung oven natin. So kung magtatanong kayo kung ilan ang init ng oven sa pagluto ng mga ganito, siyempre mas mainit, mas maganda kung nasa 400 Celsius ang init ng oven ko kasi nagluluto nga ako ng torta. Kaya ilalagay ko siya doon sa taas ko siya ilalagay mga kabakers. Bali lulutuin ko to siya ng
12 to 15 minutes. Bali nagluluto kasi ako ng torta, mainit yung oven na yan. Bali makikita nyo dyan sa harap, mayroon dyan na lanyera. Ano yan mga kabikers, cinnamon, sinabay ko lang. Kasi nagluluto nga ako ng mga di palaman kasi dalawa na lang kaya sinabay ko lang doon sa torta. Bali yan mga kabikers ay halos kasabay lang sila sa torta. Pag 5 minutes, pinahinaan ko na siya hanggang pinaininan ko na lang hanggang bali naluto siya ng 15 minutes. At ito na nga, naluto na siya mga kabikers. At ito na nga ang kanyang naging hitsura. Ayan. So ayan, kita nyo naman, hindi nga siya bumagsak. Kasi nga, pero yung cheese, kahit pinutasan natin, pero anong pa rin siya, ayan, hindi siya masyadong tumayo. Pero okay naman, napakaganda yung quality ng kanyang kinalabasan. Pwede siyang pang business mga ka-bakers kung gusto nyo i-try, napakadali lang gawin at saka wala ng mga daming ingredients kayong gagamitin. Kung ano lang yung mga nasa inyong bakery, ayun lang talaga ang gagamitin nyo dyan. So ayan mga ka-bakers, ito na yung finished product natin. Sana nagustuhan nyo itong ginawa natin na banana muffins. Ayan. Bali, dalawang klase ang ginamit ko dito, mani at saka yung kanyang cheese. Yan, kita nyo naman kanyang texture. Yan ang mani sa mga kabikers. Kita yung mani sa gitna. So, ayan, di ba, napakalambot mga kabikers at napakaganda ng kanyang quality. Pwede talaga siya pang business, pang merienda. Pwede nyo gawing panregalo. Ito yung cheese mga kabikers. Ayan. So, yung kanyang cheese, kita natin. Ayan, di ba? Ayan ang cheese na sa loob. So, ayan mga kabikers, pag naglagay kayo ng cheese, depende na lang kung anong gusto nyong cheese ilagay. Wala namang, basta kung ano lang yung gusto nyong cheese ilagay, pwede rin naman hindi kayo maglagay ng cheese. So, ayan mga kabikers, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video, huwag nyo kalimutan like, share, subscribe na rin para updated pa kayo sa mga video ko na gagawin ulit. Maraming salamat mga kabikers. Yan, ito na ang finished product ng ating banana muffins. Kita nyo naman, napakaganda ng kanyang quality at napakalambot. Tsaka kung nakatulong sa inyo itong video na to,